Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanas mo na yan sa mga paborito mong friend na dito sa Dear Bex. Dear Bex. Yan. Bagong paandar. Bagong paandar, kala mo daming time. Correct. Welcome sa ating mini-sode. Wow, Yes. mini-sode, which is a mini episode na, ayan. So, parang additional, content sa Additional pagod. additional asikaka. And Gusto natin to, di ba? Correct. Happy Wednesday, mga Bex. Oo, happy Wednesday mga Bex. And huwag kayong magtaka kasi sinut namin to ng isang beses. Oo, Na isang araw. Huwag na kayong Huwag na kayong maghanap ng bagong outfit. Oo. Paulit-ulit na ako ng outfit. Naumay na rin ako dito sa shoulder sling. Carry lang Anyway, yan. una muna, I just want to thank my new stylist. Wow! Si Ate Arlene sa TNJ Salon dito sa SM Light Si kapatid Mall sa na Boni. Arlene. Kilala mo ba si kapatid na Arlene? Wait. Yung ganun. If alam niyo yan, tumawa kayo. Si kapatid Ayan, na Arlene. maraming salamat sa aking hair. Ang ganda-ganda niya. Talaga ni-revive niya yung tsaka kong hair sa pagkaka-stress this week. So Oo. maraming salamat. Kaya kung gusto niyo po magpaganda, go na po kayo sa TNJ Salon dito sa may Boni, sa may SM Light Yan Mall. niya ang sa kasabihang, di bali ng may saklay, basta naka-highlights. And of course, ayan, ang maganda nun, pag doon po kayo nagpasalon, may mga giveaway sila na voucher. So parang wala kang binayaran, sila pa ang nagbayad sa'yo. Charis! So ayan, thank you so much, freebies. Kita-kita ulit tayo next month, Ate Arlene. Yan. Sa treatment. Kasi kapatid na Arlene. Ayan, ito na. Ano nga ba ang Dear Bex? Ito ang show kung saan kami ay sasagot, magbabasa ng mga message or mga questions or mga kuro-kuro. Mga hinain. Oo, nagaling sa inyo. Or baka meron kayong personal question sa amin, pwede rin namin pag-usapan. Toro, Yarn. kahit pwede ding voice note, pwede ding video, Oo, ganyan. tsaka pwede kayong maging anonymous, ha? Alam naman True. namin na ayaw natin ng Pwede din yun. ayaw natin ng taga-bulgaran. Kasi Oo. baka mamaya may mga nakakilala sa inyo. Uy, pero kabog you pag want to keep it the secret. pag voice note, para maririnig nyo din yung boses nyo once in your Oo. life sa Spotify, di ba? Oo, di ba? Bongga yon. Pero kung malakas ang loob nyo, I mean, we're not really... Hindi, tsaka pwede namang Encouraging. voice note tapos anonymous pa rin. Just don't say your name, ganyan. Pero mahirap kasi baka makilala yung boses. Katulad So- ng ating letter, ang pinaka-ating unang... Actually, ginawa na natin to before. Oo, pero kasi wala naman masyado nag-send ng teleso. Ang title pa natin nun is Hanash Mo Bex. Oo, naalala ko yan. Pero So- anyway, sana magtuloy-tuloy na ito this time. Correct. Ayan, so ikaw ba magbabasa? Pwedeng tayo, salitan. Sige, para malito yung listeners. O, gusto mo ikaw na? Hindi, sige, salitan tayo para bongga. Ganda. Ngayon kami nagde-decision, di ba, while taping. Oo. Ayan. So, ito na ang ating pinakaunang letter send. Letter send! Ayan. Hello, Chareng. Hindi ko na sasabihin ko sino yung nagsulat. Dear Bex, hi. Oh, wow. Itago nyo na lang ako sa pangalang Gigi, Aha. 28 years old, and meron akong boyfriend for 6 years Oh my God, na kinabog pa ako. 27 years old. So, mas matanda si Girly. Oo. Ang 1 year lang naman. LDR, pero hindi naman super long. 1 hour drive lang. O, so, sabihin na natin ito. Dulo-dulo ng EDSA, ganyan. Oo, correct. O Ayan. kaya pwedeng taga Cubao tapos taga near south or pwedeng near north. Yeah, so she's saying na madalas kaming magkita pre-pandemic pero naging madalang since nag-pandemic. Which is understandable Pero- kasi pandemic it's really hard to commute. Mm-mm. Pero pag nagkikita pa din kami every now and then, majority ng bonding namin is online, Discord. Sa Discord. Okay naman kami sa ganung setup. Yan. Ayan. Recently, napapansin ko na pag magka-VC kami, Voice call. Ay, Video call. Video call, bobo. alam mo, ang hirap ng mga Ulit. terminologies. Recently, go. Recently, napapansin ko na pag magka-video call kami, lagi siyang naka-phone tas nakangiti. Ay. Teka lang, wait lang. Pag naka-video call ba sila? Sa computer ba to? Para may hawak pang Feeling ko phone? kasi Discord eh. Ah, okay. Usually kasi mga Discord people is on, it's either on a laptop or a PC. I see. Woman's instinct, nakafeel ako na something wrong. Parang may mali. So, Ay. tinanong ko siya about it. And umami naman siya na may nakakausap siyang ibang girly. Ah. Then, tinanong ko siya, anong gusto niyang mangyari? Break na ba or hindi?
And sabi ko siya ang bahala. Ay, pero in fairness, at least siya agad yung ano. Mm. To be honest, after nun, medyo nawalan ako ng gana sa kanya. Mm. Nag-uusap pa din naman kami, pero naging cold na ako sa kanya. Mm. Sinabi naman niya na wala na daw, hindi na sila nag-uusap ng girl. So tinigil na ni kuya yung pag-uusap niya sa ibang girl. May sinabi pa siya na gagawin daw niya lahat para bumalik sa dati. And kinukulit niya pa rin ako palagi, tawag ng tawag. Pero kasi, I believe, naniniwala ako sa saying na may pa-quotes, 1 is enough, 2 is too much, 3 is dangerous. Pero parang di ako sure what to do. Baxters, dapat ko pa ba siyang bigyan ng chance? Ako Thank sure you, ako sa kung anong Gigi. dapat mong gawin, Gigi. Tama na. Mga kanaakla. Ako nang gigigil sa'yo, Gigi. Tama-tama yung pangalan mo. Gigi equals gigil. Oo, true. O Diba? kaya nakaka-Gigi. Kaka-Gigi, kaakla ka ng taon. Pag ganyan, hindi natin pinatatagal ang mga LDR ng 6 years. There should be something progressing kung ganyan nakatagal yung relationship. And to be honest with you, since ako na laging nasa mga LDR situation even before, hindi talaga sa akin nag-work yung parang kailan lang tayo magkikita. Every now and then. Every now and then. Parang, let's say, ito na lang, example ko na tong current relationship ko, no? Hindi ko sure kay Gigi kung araw-araw ba sila nag-uusap nung boylet niya. Pero itong current relationship ko with Omid, before kami nagkita talaga in person, everyday kaming video call. As in, we spend 6 to 8 hours of video call. Parang natitigil lang ang video call namin pag nag-work ako, nag-work siya, or pag natutulog ako, natutulog siya. Doon lang natitigil ang video call. Otherwise, consistent kami all throughout the day na nag-uusap. So, and then, hindi din kami, magkaiba kaming bansa, pero ginawa ng paraan after 4 months, nagkasama na kami. So, yung ganon. So, parang, hindi lang sa akin nagme-make sense na, tawag nito, 1 hour lang naman ang pagitan, bakit hindi kaya weekly? I mean, kung ako yung lalaki, tapos, kung talagang seryoso ako sa'yo, lalo na natapos yung pandemic, it only means na wala na dapat akong hindrance to see you more. Correct. I mean, it's understandable kung pandemic kasi it's really hard to commute. Hindi practical gumastos lagi ng Grab kasi napakamahal naman talaga. That time, grabe yung surge. Pero kung wala ng pandemic, bakit nagiging hindrance pa din yung pagkikita? Dapat hindi na. Dapat the more na nagkikita kayo, to make the relationship grow kasi hindi talaga siya mag-grow pag online lang unless if you truly trust the person. But since nangyari na nga ito, yung umamin na siya na meron nga daw siyang kinakausap na girl, hindi ibig sabihin, hindi siya trustworthy. So this means that you should stop talking to this guy and just invest your time to yourself, focus on other things, and then pahinga ka muna kasi 6 years na yung nasayang mo eh. Parang hindi siya, kumbaga parang ang dami niya nang nakain sa buhay mo. To the point na hindi mo na nabigyan ng time ng sarili mo and your other goals. So if I were you, focus on yourself, then maybe give it a year or 2, then tsaka ka na ulit makipag-mingle. Parang for me lang naman, pero kung may darating, edi go. Okay, ako naman, una, consider it. Consider mo yung, di ba 6 years na kayo, where if ever na itutuloy mo yung relationship, where do you see it going? Nakikita mo ba to na another 6 years na LDR ulit or magpo-progress ba anytime soon? I-consider mo yan. Tapos if ma-realize mo na, ay, parang wala naman din mangyayari if itutuloy ko yung relasyon. Parang ganito pa din naman. Tama na. Sayang na yung 6 years, di ba? At saka also, based on your letter, nakalagay doon na 1 is enough, 2 is too much. Ibig sabihin, this is not the first time na nangyari. Kasi parang nag-iingat ka na maulit pa ulit. Diba? So, another thing to consider. Pero ako kasi, I'm someone na ang love language ko talaga is physical touch. Hindi ko kaya yung LDR. So, or if LDR man, gagawa ng para na kung hindi nga kami nito magjowa every other week nandito. Correct. Actually, kung hindi lang po ako, eto to be honest mga Bex, kung hindi lang ako nagkaroon ng problema sa arms ko, ako na dapat yung pupunta ng Laguna kasi gusto namin mag-food trip episode. Oo. Kahit na wala kami sasakyan, willing ako mag-rent ng car eh. Kasi, Pero Laguna tutuloy lang namin naman yan sa yan. ibang app.
Oo, kasi Laguna lang naman. So, tignan mo yung mga ganong pag-iisip namin. Actually, kami nga ni Mel, to be honest, ang dami niya rin ginagawa. Ako, I'm not really feeling good right now. I'm not in my Oo, best, true. condition. Pero pinush namin kasi gusto namin. Alam mo yon. So, kung sa relasyon, hindi magawa ng paraan, paano pa yung ibang bagay? Correct. And then, at Diba? saka we are not asking na ikaw lang yung mag-effort. Dapat it's a two-way thing na Oo, tsaka dapat hindi ano. ikaw yung lagi nagpaplano. Tsaka huwag tayong makukontento sa Discord. Yan, Discord na yun, pang cheaters eh. Oh my God. O, Gigigil tinan ako mo. eh. Kasi Na-cheat yung ka. mga, Sorry. tsaka yung mga Discord, yan yung mga wala kasing profile eh. Tsaka tago yan eh. May mga private messages yan eh. So, hindi mo malalaman kung paano ba. Kahit nga yung Messenger, Viber, may mga private messages yung mga yan. Pwede ka nga gumawa ng isa pang account eh. True. Para magkaroon ka ng another account for another girl Wow. or another Oo, guy. correct. So, ang hirap po pag online, tas ang hirap pong i-build ang relationship na online lang. Correct. Parang wala man, hindi ganun ka-strong yung foundation. Although, it's very easy to say, pero it's also very easy to fall in love with someone through the internet. Totoo. Well, Kahit ako, aminado oo, naman ako, true. kasi ganyan. Pero eventually, pag tumatagal, may isip mo, ano bang ginagawa ko? Pinagluloko ko ba sarili True, ko? 6 years is like, buti sana kung nasa Dubai yan or, yung nag-work sa ibang Buti sana kung bansa. halimbawa, eto, chika ko lang, yung previous relationship ko, not Omida, yung ex ko, online din naman kami nagkakilala, pero weekly kami nagkikita. Tapos, ano yun, as in the whole day, tas nakaset na ulit, parang 3 times a week magkikita kami. 2 times a week magkikita kami. So, dapat ganun din sa inyo. Diyos ko naman. Ako nga tay-tay nakatira, saan yung utok sa Paranaque? Mga ganun. Gets mo? Correct. So, parang, ganun din. 1 hour lang din yung pagitan. Parang for me, ang LDR, yung nasa ibang bansa, for me lang yun talaga yung pinaka-LDR. Ako nga before, bumabiyahe pa ako para lang sa booking. Charing! Tsaka Jowa pa kayo. tsaka pag nagjojowa, talagang magastos. Wala tayong magagawa. Pinili niya yan, pinili mo yan. Hindi po may iwasang gumastos, lalo na sa pamasahe kung gusto mo mag-spend ng time. Lalo na sa lalaki na malayo. Dapat kasi for me lang girl. Dapat yung otok sang gumogora. Yun yung nag-e-effort. Kasi siya yung lalaki, babae pa din tayo eh. Hindi pwede na tayo-tayo lang lagi. Kung mag-i-meet man natin halfway, Correct. alangan namang ikaw pa yung pumunta sa area niya. Dapat halfway to be. Pero ang maganda naman sa kanya, nung napansin niya, tinanong niya agad. And okay, maganda din naman na umami yung lalaki. Kaya lang, yung parang pagiging cold mo sa kanya, feeling ko sign na yun ng kung anong nararamdaman mo. Mm-mm. Na ibig sabihin, parang, Tsaka po, shootang ina, napapamura ako dito. Shootang ina. Kung di mo pa tinanong, di aamin. correct. Girl. Tsaka, I know, it's a no for me. Mm-mm. If ako no na. Mm-mm. Ako very, mabilis akong tawag nito, matrauma or matrigger. Tama naman, tama. Mm-mm. Eh, if Mabilis I- akong madala. Oo, Ganyan. I hope nakatulong tong mga advice namin sa'yo. Oo. And sana maging happy ka and you deserve it. We all deserve to be happy and to be loved. Diba? Pero, Oo, hindi kasi pagmamahal yung ganun eh. Dahil nga hindi ganun ka-strong yung foundation nyo, nakuha niyang kumausap ng iba kasi siguro may mga bagay siya nakikita doon sa tao na inawala sa'yo. Or at saka na-enjoy the mo. same way for you. Siguro sign din yun na hindi ganun ka-strong yung relationship, ay yung foundation ng relationship nyo. Kasi parang nung umamin siya, naging cold ka agad. Ibig sabihin parang ang bilis na iba nung feelings. Mm-mm. Diba? Correct. Kaya nga sinabi ni Dua Lipa, I don't want to love to someone who's giving up easily. Oh, sabing ganon. Pakinggan niyo na po. Anything for love. for love. Ayan, yan yung para sa'yo. Correct. Ang awitin na yan. Saka ang dami pa dyan. Oo, wag tayong mag-Rosel Nava ha. Yung kahit na nagmumukhang tanga. Wag tayong magagaganon, be. Wag natin Kahit na tumingin ka sa iba. magmahal ka ng iba. Ganun ginawa. Oo, wag tayong mag-e-ending na Rosel Nava, day. Magbubulag-bulagan ako. Kahit nakikita mo sa Discord, bulag pa din. Sorry. Ayan. Thank you so much, Gigi, for sharing. Sana Correct. maging happy ka. Oo, And, true. All the best. itigil mo na yan.
I-ice cream mo na lang yan. Charing. Makikita ko ba si Gigi? Charis. You can never know. Bisitahin mo kami, libre kita ng isang mango coconut cream party. Masarap yarn. Gusto ko yung may meron kang pain para magpakilala siya. Yes. Ayan. And syempre, if mapapansin nyo sa ating last Dexter's episode, nabawasan tayo ng segment doon dahil nilipat natin dito. Oo, kasi minsan 2 hours na kami. Kala mo nagtitrilogy kami sa isang episode ng Oo. podcast. Diyos ko. So, dito natin isasabihin na ating meltdown at ang Jonah's bother. So, Yan. what's bothering Jonah this week? Meron ba? Siguro ayoko lang ng yung nakikita mo na nga nahihirapan yung tao, di mo pa tutulungan. Wish. Okay, yung for a Sinaktan. number 1 example siguro is yung pagbubukas ko ng pinto dito kasi dito sa condo, nasa 8th floor po ang amenities namin. So, pagbababa ako, syempre meron talaga mga doors yung mga kasabay kang ibang residents. So, syempre, nakita mo na nga, very evident. Mas Hindi mo gusto pa, ko pang pagsulatin nung waitress. isa pa yon. Tapos hindi pa ako tutulungan ni open yung door. I mean, kaya naman ng left ko. Pero ang left ko kasi ay hindi naman ito yung nakasanayan kong gamitin. So, yung lakas wala dito. Ewan ko kung nagigets nyo yung point ko. Pero, alam mo, hindi siya sa pag-iinarte. Kaya naman siya. Pero yung full force, hindi. So, parang, let's care about each other kahit hindi mo siya kilala. Your neighbor, your classmate, your workmate, your relative, or anyone. Basta pag nakita mong nahirapan or tingin mo kailangan ng konting assistance, do not hesitate. Even yung sa elevator lang yung alam mo nang may papunta, putang ina, i-close mo pa. Yun, sana binopen mo kasi Correct. hindi, I mean, limited lang naman yung number of elevator. Paano kung nagmamadali yun? Yung mga ganon. So, let's be mindful of our actions. Correct. Yun. Truly. Ako naman, kasi anong segment naman ito, usually pet peeves lang to. Ito nang yung naisip kong meltdown is yung mga malalakas ngumuya. Ay! Yung, oh my God. Oh my God, I cannot also. Hindi ka go lang. Kung ganun ka kumain, go lang. Hindi ka sasawayin kasi I respect you naman na you're eating. Pero, just know na if you do it in front of me, I'm annoyed. Jirits ako sa ganun talaga. True. Hindi ko din alam, parang, ewan ko, parang, basta I cannot. Hindi ko kaya yung malakas mo yan. Chew properly. Correct. Ganyan. And syempre, baka naman isipin nyo na puro lang kami rant. At puro lang kami pagpapagalit dito sa sa Dear Bex. So, meron kaming bagong segment kung saan mag-share naman kami ng mga learnings namin and stuff. At ito ang tatawagin nating Gets ko na. So, ayan. Syempre, number 1 learning ko this week, obvious na obvious. Ito, wag po kayo if nafe-feel nyo pong ngalay, Aha. yung mga parte ng katawan nyo, especially the shoulder, the arms. Kasi ito yung madalas natin gamitin for everything talaga. Lalo na yung dominant hand. Oo, lalo na yung dominant hand ninyo. Lalo na kung madalas kayo nagko-computer, marami kayong racket katulad ko, talagang mapapagod kayo. Tsaka kung madalas man kayo nagbubuhat ng mabigat, mga grocery ganyan, wag nyo pong i-disregard yon na hindi maapektuhan ng inyong ability or ang inyong health. Kasi talaga nakaka-apekto pala siya pag na-overuse na. Tapos ipapabugi mo pa sa masahista. Ang learning ko ay, maging careful tayo sa mga ganon. Pag halimbawa yung sa computer, dapat 90 degrees siya. Huwag yung mababa ka na parang ganon ka mag-type. Dapat yung ka-level mo lang din para hindi ka masasaktan. And then another learning is, pag ngalay ka, okay lang magpamasahe for relaxation. Pero make sure mo na yung magmamasahe, hindi niya ilalagay ng sobrang pressure para hindi mabugbog yung mga bagay na masakit sa'yo. Kasi ganun yung nangyari sa akin eh. Kaya ito naging worse. Dahil nga, Nabugi ng masahista. kasi ewan ko kung masyado ba siyang nag-a-assume na magaling. Kasi sabi niya, masakit po ba dito? Dito po masakit. Sabi ko, opo. Tapos sabi niya, gigisingin po natin yan. Ganun pa siya. Magbigay niyo po sa akin yung tiwala ninyo. Tulog naman pala ang mga tendons. Dito ba, ganyan po sa akin yung tiwala ninyo, ganyan. Tapos nasabihan pa ako na, na mataas daw ang uric ko kasi masakit daw yung mga joints ko na pagbinta. Naging doktor siya bigla. Base sa pagkapaka pa may diagnosis. Oo, may uric acid daw ako. Madalas niyo po bang kinakain to mga ganyan? So, syempre ako sinasagot ko na lang. Tapos dumating pa sa point na tinitwist niya ito.
yung arms ko, tas tinataas niya. Parang sinasabi ko, ate, masakit na. Pero she doesn't stop. Parang kung pwede lang makakasuhan ko talaga siya. Kasi yung abala na binigay niya sa akin this week, na I had to go to ER because the pain is excruciating. And then sobrang masakit siya na iniiyak ko na. And then, pag matutulog ako, hindi rin ako makatulog. Nakaupo lang ako, guys. So, yung mga ganun, kasi ang dami kong gastos. I've been to 2 hospitals, check-ups, yung mga lab tests, and then yung mga gamot na gastos. So, alam mo yun, ang dami niyang abala sa life ko. So, ang learnings ay, Wag nang magpamasahe. gets mo na. Oh, and then, tsaka, take care of yourself talaga. Correct. Be mindful of your actions. Kung halimbawa, kung nahihirapan ka, like, yung sa pag-grocery pa lang kung nahihirapan ka sa dami, nandiyan naman ng mga nandiyan naman ng mga customer servicer kung ano naman ang SM. Hindi silang tumulong sa atin para bitbitin. Huwag nyo nang pahirapan ng sarili nyo. May pagkaganon kasi kapag kaya ko, di ko kailangan. Hindi yun ang tulong. basihan ng pagiging strong, independent woman. Correct. Kaya nga sila nandiyan kasi trabaho nila mag-assist. So, do not hesitate. So, yun lang naman, take care of yourself. Sana huwag kayong matulad sa akin na ganito kasi, Diyos ko, pagdasal nyo na lang ako na huwag akong magdaan ng surgery at umeffect ang mga gamot ko this week. Ako naman, ang learnings ko this week, gets ko na about myself, I don't like small talk. Hindi ako mahilig yung, alam mo yung making a conversation just to make a conversation. Ganyan. If you wanna talk to me, yung random lang, yung for example, nakita tayo sa isang event, tapos nagkausap tayo, ayoko yung, kamusta? Yung very basic na, kanina ka pa, ayoko naman. Tanungin niyo ako ng specific topic or about a specific thing, doon niyo makukuha yung daldal ko. It's either about the music or about Pop culture. or yung event or current issue, ganyan. Doon mo ako mapapadaldal. Pero if tatanungin mo lang, kanina ka pa dito, oo, tapos finish yung convo. Diba yun? Gets ko na. Okay, gets na gets. Ayan, and syempre, para mas maging masaya ang episode na ito, we are inviting you to share your stories. Gaya nga na sinasabi namin dun sa mga previous episode ng Baxter. Share nyo na ang inyong questions, stories, and of course, Kung may mga theory kayo, mga ganyan, mga conspiracy, okay, Kerry, try natin yan. kaya ready naman kami sa ganyan, Anything under the sun. Correct. And Saka again, kahit anong format, gusto nyo i-video, gusto nyo i-voice note or sulat, ganyan. And kung gustong anonymous, katulad ng ating si Gigi, na hindi naman talaga Gigi ang Gigi. tunay na pangalan. Kung hindi, Chareng. Siya po ay si Charing. Chareng. Ayan. Ayan. Thank you so much, Gigi, for sharing. And of course, to our future sender of questions. At kung ano-anong mga storya na gusto nyong i-share sa amin, i-go nyo lang. Again, thank you very much. And kung gusto, ito naisip ko na, paano kayo magpapaka-anonymous? Na ayaw niya talaga namin kahit kami makilala yung nag-send. Meron kaming email, baxterspodcast@gmail.com. Doon yung isend, gumamit kayo ng anonymous na email para kung nahiya din kayo sa amin. Correct. Kung ayaw nyo, kasi baka kakilala namin kayo, ayaw nyo na makilala talaga namin kay literal, na kayo yung nag-send, and then, use an anonymous email. May option naman to do that, especially for Apple users. Correct. Ayan. Thank you so much. And pala, just nabasa ko lang sa email, speaking of email, nag-email yung Google Podcast. I think last week, mawawala na po ang Google Podcast. So if sa Google Podcast kayo nakikinig, lipat na lang tayo ng madami namang iba. YouTube, Facebook, ayan. Spotify, yan. Yan. And Apple Podcast, kung naka-Apple po kayo. Correct. Thank you so much for listening to our very, very first Dear Bex episode. Correct. And more to Dear Bex, every other week din yan. Correct. Rate nyo na ang podcast ng 5 stars kung saan man kayo nakikinig. Follow nyo lang kami at Baxter's Podcast. And syempre, pwede nyo rin po kami i-bash to gain more impressions and engagement on social media. Charot. Pero balikan nyo yung last episode namin sa Baxter's about bashing. Tapos pag-isipan nyo. Charek. Correct. Charot. Ayun, thank you again. And syempre, kung kailangan nyo po ng copywriter, fashion illustrator, or anything creative, go na kayo kay Mel. Pero, at saka, singit ko lang ulit. Ang dami kong bilalang pumapasok sa isip ko. O nga, yun na matapos tong episode na to. Kanina pa ako nagte-thank you so much. Hindi kasi nakalagay dun sa intro. Ay, iyan ni Bagets.
Oh. Nakalagay sa intro, nasa spills natin ng intro yung yung ikaw ba ay may problema basta hindi pera? Pwede kayong magtanong ng financial stuff, huwag nang kayo mangungutang sa amin. Oo. Yun yung context. Kasi wala na- din kami. Oo, baka at saka baka meron kayong mga very niche na very specific concerns. Baka makahanap tayo ng source person to help you with that. For example, yung mga financial help, ganyan. Baka makapag-invite tayo ng, kala mo naman talaga, may mga ma-invite na mag-advise, financial, mga ganyan. Ano, okay ka na ba? Yeah, okay na. Ayan, dahil okay na si Bex, magko-closing na talaga kami. Thank you so Pero, much thank and you see you so much. again. Bye. Always be kind. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.